Sa Victoria Consortium Motors, available na rin po dito yung bagong kulay ng Samurai 155 na glossy black at glossy gray. Dali-dali tayo ngayon kasi at 31 na magsasara na po sila, so nakiusap lang tayo para ma-view nyo po yung mga bagong units dito sa Consortium Motors Victoria branch. So ayun nga po, puro EZ125 na carb type and fuel injected, and then big 110 ng Euromotor. At ito yung bagong dating po ng Samurai 155 ng Euromotor. Ang ganda pala pagka glossy, di ba? Glossy black ang available po dito, dalawa. At dalawa rin po glossy gray na Samurai 155. So yung dati po nilang kulay, kung di ako nagkakamali, meron po itong kulay white, ayun sa likod. Meron din po itong kulay green, blue, and then red. Then may isa pa, nire-recall lang natin. Ayun yung matte black, yung unang-una nating ni-review. So wala naman po na bago sa kanyang specifications. Ganun pa rin po ito. Bali 2 valve pa rin. Pero liquid cooled na po sa cooling system. And then fuel injected sa fuel supply system. 155cc displacement. Naka all LED po ang mga ilaw. And then naka mag wheels na tubeless na ang mga gulong. Full digital po sa instrument panel. And then naka smart keyless system na rin, na meron pong stick key dito sa may knob. And then dito katabi po yung kanyang fuel and seat na opener. Dito naman po sa glossy black, kulay matte black naman po yung upuan. At kulay brown naman po dito sa glossy gray. Then kaya po nito ang isang full face helmet. Nakapagsukat na tayo dito, so hindi siya na bago. Tama-tama lang. And then meron po itong 6.5 liters na fuel tank capacity. At matipid po ito sa gasolina. Doon sa unang review natin, wala naman na bago sa kanilang engine specs. 50 kilometers per 1 liter. Emblem, check natin na mukhang wala namang nabago. Ayun, ganun pa rin, naka-emboss, naka-chrome po yung model name na Samurai 155. May ganun din po dito sa kulay glossy gray. And then enhanced efficient power plus naman po sa engine. Okay, ganun pa rin naman po, wala na siyang kickstarter. And then sa muffler naman po, same lang din. Parang pang PCX, di ba? Yun lang, pareho pa rin po sila doon sa unang labas na naka single sided shock nasa left side. Pero sa braking system po nito, pareho pong naka single disc front at rear. And then may combi braking system po yan. Dalawang packet po na malalim dito sa right side. Okay, ito po yung remote, wala namang nabago. Ayan, may 3 button. At yung stick key po niya dito rin nakalagay sa remote control. Ayan, yung kanyang stick key in case of emergency. So yun o, kagaya ng sabi ko kanina, pagbuko rin natin, ito ilagay natin sa ating wallet or sa bulsa natin, sa pouch. Then ito, siguro sa another na bulsa natin. Huwag natin pagsamahin kasi pag na-misplace po natin, wala na tayong chance mapaandar. Pati ito kasama mawawala. And then dito naman po sa left side pocket. Okay, nasan ba yung charging port nito? Wala dito sa pocket, nalimutan ko na. Saan ba nakalagay? Ito pala sa itaas ng kanyang ignition. Ayan, USB type ready pa rin po mga ka-riders. Nagsosolo lang. And then hindi lang po ako sure sa decals at sticker kasi parang bago na ito dito sa may visor. At dito sa side profile niya, kita nyo. Ewan lang parang bago na rin ang design. Ang ganda ng kulay, di ba, tumerno. Ito lang ang hindi pumagay itong water cooled na style ng letter niya. Sana pinarehas talaga yung font dito sa Samurai. And then pare-pareho pong kulay gold yung mag wheels ng black and gray. And then i-check po natin yung iba pa nilang features. Okay, dito po yung passing light. Buti hindi inalis. High beam, low beam, horn, and then turning signals. And yan, meron po siyang stop and start system. And then switch on and off po ng headlight. Electric starter, push button. Wala pa rin pong hazard lamp. And then yung grab bar niya mga riders, so kulay black na rin. Mas maganda, di ba? Malinis. Meron pa rin kill switch sensor sa side stand.
And then ganun pa rin yung kanilang footrest and aluminum, medyo matalas lang Sa gulong naman po, walang nabago, cordial tire pa rin na tubeless. Ganun pa rin ang size po, 100 by 80 by 14. Sa rear naman po, 120 by 70 by 14. Alam nyo, ito yung forma ng motorsiklo na hindi naluluma ang design, di ba? Ang gwapo pa rin niya kahit mga 4 na taon na o 3 taon na itong na-release. Ganda talaga nung setup ng kanyang headlight, di ba? Payuko pa rin. And then, naka-full LED, split type. At ito pa nagdala sa kanya yung DRL niya. Ganda. Ang haba. Hanggang sa turning signals bumagay dito sa tabi. At mataas ang pwesto. And then parang nabago yung shape ng kanyang visor, di ba? Hindi ko na matandaan, tagal na kasi. Tagal na natin na-review ito. Pero mas gumawa po siya ngayon, di ba? Tumitimbang po ito ng 108 kilos sa dry weight. Mababa lang po ang kanyang ground clearance, nasa 110 mm sana, tinaas pa. At sa seat height naman po, nasa 760 mm. Okay, sa floorboard, wala rin na bago. Ganun pa rin po, malapad. Nasa right side yung battery. Yun lang, kailangan pa natin dito ng matting para sure na hindi tayo dudulas. Para makapit sa sapatos natin. And then sa tail light, wala namang binago. Ganun pa rin naman po. Ganun pa rin naman po sa maximum power. Nasa 14.5 horsepower at 8,500 RPM. And 14 Nm of torque at 6,500 RPM. Bago ko po ibigay sa inyo yung updated price ng Samurai 155, pakita ko po muna sa inyo yung iba pang available na units dito sa Consortium Motors Victoria branch. So dito meron pa rin po silang Griffin 180i na blue and yellow color combined. At ito po yung Falcon 180i din ng Euromotor, white and then matte black. Ayan, sa mga maghahanap po ng mga unit ng Falcon, meron din po dito sa Victoria. Euromotor Beeperman 150, glossy red. Euromotor Peak 110, glossy red. And then, Daang Hari ng Euromotor 125cc. Ayan, 4 na units po dito. Hanggang doon sa likod, meron pong 186cc. At ito naman po yung Euromotor Rapido 110 na bagong decals design. Ayan, gaganda ng kulay, di ba? Red and black, pure black. Sa decals, panalo. Check na nga natin yung presyo. Okay, sa Daang Hari, ayan po, 69,900 sa cash price. And then, ayan po yung 6 na terms sa installment. Dito ulit, sa Rapido 110, ayan po, 47,900 sa cash. So wala nga pong presyo tong iba, ay visit nyo na lang po yung kanilang Facebook page na Consortium Motors Victoria para sa mga katanungan nyo po. Alam ko pwede rin po mag-apply through online, kaya samantalahin na mga riders. Kaya nga pala sa Falcon 180i, 129,900 pa rin. Wala pong nabagong mula nung unang labas po niya. Okay, ito na po, updated price as of December 31, 2025 na Samurai 155 na fuel injected, 88,900 po sa cash. Installment po, magda-down tayo ng 5,000. Isang taon po, 9,199. Sa 2 taon naman po, 5,401. At sa 3 taon po, 4,135. And then may rebate pa po ito na 300 pesos, so bababa pa po ito. Aabot ito ng hanggang 3,800 ang monthly hulog sa 3 taon po. Okay, hanggang doon na lang po muna at magsasara na po sila. Ang resume po nila ay January 2, 2026 na po. Masyal kayo dito sa January 2. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Happy New Year!